ang muling pagkakahawak ni Mitina sa Esperanto. Sa kailaliman ng panahong winasak ng digmaan at pagtataksil, muling umanib ang isang pangalang matagal ng kinatatakutan ng buong kaharian, si Mitena. Siya ang anino ng lumipas na kadiliman, ang babaeng minsang humawak sa kapangyarihang hindi kayang tumbasan ng alinmang nilalang. At sa panahong iyon, ang kanyang layunin ay iisa lamang, muling mahawakan ng Esperanto, ang banal, ngunit mapanirang sandata na minsang naging puso ng kanyang lakas. Muling nagtungo si Mitena sa Mini Ave, ang lupain ng niyebe at mga alaala, kung saan nagmula ang Esperanto bago ito tuluyang nalusaw kasabay ng pagbagsak ng dating kaayusan. Ang Mini Ave ay hindi na tulad ng dati. Ang mga kristal na niyebe ay wasak, ang hanging dati umaawit ay tahimik, at ang lupa ay tila nagdadalamhati sa pagkawala ng kapangyarihang minsang nagbigay buhay dito. Sa bawat hakbang ni Mitena, ang niyebe ay bahagyang natutunaw at muling nagyayelo. Waring kinikilala ang kanyang presensya, ngunit tinatanggihan ang kanyang hangarin. Ngunit sa kabila ng kanyang kapangyarihan at alaala, hindi niya basta-basta matagpuan ang Esperanto. Ang sandata ay tuluyan ng nalusaw. Nagkawatak-watak sa anyo ng diwa at enerhiyang hindi na kayang mahawakan ng karaniwang salamangka. Doon napagtanto ni Mitena na ang panahon ay nagbago at ang lakas na minsan niyang inangkin ay hindi na muling babalik ng walang kapalit. Dahil dito, iniwan niya ang Mini Ave at nagtungo sa kinaroroonan ni Batalang Gargan. Ang daan patungo sa kanya ay puno ng ilusyon at pagsubok. Subalit si Mitena ay hindi matinag. Sa harap ni Gargan, ipinahayag niya ang kanyang layunin, ang muling pagkabuo ng Esperanto. Sa malamig at misteryosong tinig, ipinaalam ni Gargan na ang Esperanto ay hindi maaaring buuin ng basta-bastang kapangyarihan. Upang muling mahawakan ito, kailangan ni Mitena ang brilyante ng diwa, isang pambihirang esensya na naglalaman ng pinagsama-samang damdamin, alaala, at kaluluwa ng mga piling nilalang. Ngunit ang brilyante ng diwa ay hindi basta nakatago sa isang lugar. Ito ay buhay sa pamamagitan ng mga bagong sangigre. Ang pahayag na iyon ay tila patalim na bumaon sa isipan ni Mitena. Ang mga bagong sangigre, ang apat na tagapagdala ng mga brilyanteng bumubuo sa balanse ng daigdig, ang susi sa kanyang minimiting kapangyarihan. Ngunit bago pa man siya makapagtanong ng lubos, ngumisi si Gargan, tanda ng isang kapalarang hindi na maaaring takasan. Mula roon, tinahak ni Mitena ang landas patungong Lireo, ang kahariang sinisilayan ng liwanag at pag-asa. Sa kanyang pagdating, hindi na itago ng mga sangagre ang kanilang pagkabahala. Agad siyang hinarap ni Nadia at Adamus, ang mga tagapagdala ng brilyante ng hangin at tubig. Sa isang sagupaan na yumanig sa kalangitan at lupa, pinagsama nila ang kanilang kapangyarihan upang pabagsakin si Mitena. Ang hangin ay naging talim na pumunit sa espasyo, at ang tubig ay naging hawla na sumakal sa kanyang paghinga. Pinilit nilang lunurin si Mitena sa gitna ng nagngangalit na unos. Subalit sa kabila ng kanilang buong lakas, hindi siya tuluyang napaslang. Ang kanyang katawan ay tila hinahaplos lamang ng mga elemento. Walang sugat, walang bakas ng paghihirap. Sa huli, nakatakas si Mitena, iniwan ang mga sangre sa gitna ng pagkalito at takot. Hindi nila maunawaan kung bakit ang brilyante ng hangin at tubig ay tila walang bisa laban sa kanya. Ang kanilang pangamba ay lalo pang lumalim nang itanong nila ito kay Alena, ang Lireo. Ipinaliwanag ni Alena ang isang lihim na matagal nang nakatago. Si Mitena ay may basbas mula kay Batalang Cassiopeia. Dahil dito, hindi siya basta-basta mapapaslang ng iisang kapangyarihan lamang. Ang kanyang wakas ay nakatali sa pagkakaisa ng apat na sangagre at sa sabayang lakas ng apat na brilyante. Hanggat hindi sila nagkakaisa, mananatili si Mitena parang aninong hindi kayang lipulin. Samantala, si Mitena ay bumalik sa kuta ni Hagorn, ang kanyang kaalyado sa dilim. Doon niya inamin na ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang tuwirang labanan ang mga sangagre. Ngunit sa halip na panghinaan, tumawa si Hagorn. Para sa kanya,
Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa kapangyarihan, kundi nasa talas ng isip at kakayahang manlinlang. Sa mga salitang iyon, nagising ang isang mas mapanganib na plano sa isipan ni Mitena. Muling bumalik si Mitena sa Lireo, ngunit hindi na bilang angkin ng kadiliman. Ginamit niya ang wangis ni Cassiopeia, ang anyo ng isang bathaluman. Sa kanyang pagdating, agad siyang kinilala ng mga kawal at ng mismong si Alena. Walang sino mang naglakas loob na kwestiyonin ang kanyang presensya. Sa kanyang huwad na katauhan, ipinatawag niya ang 4 na sangagre at inutusan si Alena na lumisan muna. Sa sandaling sila'y nag-iisa, inihayag ni Mitena ang kanyang kunwaring layunin. Kailangan niya ang brilyante ng diwa upang muling buhayin si Amihan. Ang pahayag na yon ay umantig sa puso ng mga sangre, sapagkat ang pangalan ni Amihan ay simbolo ng sakripisyo at pag-asa. Dahil sa kanilang tiwala at pananampalataya, inutusan ng mga sangre ang kani-kanilang brilyante na magsanib upang buuin ang brilyante ng diwa. Sa isang seremonyang puno ng liwanag at sagradong enerhiya, nabuo ang brilyante at kusang ibinigay kay Mitena. Walang kaalam-alam na sila'y nalinlang. Bitbit ang brilyante ng diwa, lihim na nilisan ni Mitena ang Lireo. Walang sino man ang nakaalam sa kanyang tunay na pagkatao at sa kapahamakan na kanyang ihahatid. Sa kanyang pagbabalik sa Mini Ave, muling bumalot ang katahimikan sa lupain. Itinaas ni Mitena ang brilyante ng diwa at inutusan ito na muling buuin ang nawasak na Esperanto. Ang brilyante ay nagliwanag at nagpaikot-ikot sa himpapawid, hinigop ang diwa ng niyebe at alaala ng lupa. Unti-unting umangat ang mga tipak ng yelo, nagsanib at bumuo ng isang bagong anyo, isang Esperanto na mas malakas at mas dalisay kaysa dati. Sa gitna ng bagong anyong sandata, pumailan lang ang brilyante ng diwa at tuluyang naglaho. Waring isinakripisyo ang sarili upang maisilang muli ang kapangyarihang magpapabago sa kapalaran ng daigdig. At sa pagmulat ni Mitena sa harap ng muling nabuo na Esperanto, muling umusbong ang isang digmaang yayanig sa lahat. Isang digmaang hindi lamang laban ng kapangyarihan, kundi laban ng katotohanan, panlilinlang at kapalaran. Ang kadiliman ay muling nagkaroon ng kamay na hahawak dito